Good day, sir. I'm Jason Indoso, taking a course of Bachelor of Science in Office Administration. This subject is OA 407 International Relation. My topic is all about Middle East. The international relation of Middle East. Sinasalamin ang bagong kaayusan ng mundo, kung saan inangkin na ang Gulf War ng 1991 ay pinaglalaban. Nangako si Pangulong Voss ng isang seryosong pagsisikap sa politika upang matugunan ang isyu ng Arab-Israel. Ito ay malinaw sa maraming mga Arabo na ang Estados Unidos ay handang kumuha ng malaking panganib upang matiyak ang prinsipyo ng kalayaan ng Kuwait, ngunit hindi upang matiyak ang kalayaan ng Palestinian. Upang malihis ang gayong pagpuna, ang Estados Unidos ay nag-sponsor ng multilateral ng pag-usap sa Madrid tungkol sa seguridad sa gitnang silangan. Sumang-ayon ang Israel sa ilalim ng panggigipit ng Amerikano na nakipagkita sa Syria, Lebanon at Jordan. Hindi ito makipagpulong sa PLO, ngunit tinanggap ng mga Palestinian mula sa mga sinasakop na teritoryo ay maaaring maging bahagi ng isang delegasyon ng Jordan. UN Revolution 242 ang naging bantayan para sa komprehensya kasunod ng mga pagpupulong ng Madrid. At sa labas ng gitnang silangan, literal na nakipagpulong ang Israel sa tatlong Arabong delegasyon upang talakayin ang isang hanay ng mga bagay, kabilang ang mga isyu sa ekonomiya at politikal, pati na rin sa seguridad. Sa gitna ng mga membrong Arabo ay karoon ng pag-unawa na walang hiwalay na kasunduan ang gagawin. Ngunit isang komprehensibong kasunduan ang layunin sa pagitan ng 1991 at 1993 ay may kunting pag-unlad. Ang konserbatibong likod na pamalaan ng Yitzhak Shamir ay laban sa anumang mga kasunduan, ngunit ang pagkakahalatang halalan noong Hunyo 1992 ay nagbalik ng isang mas mabaluktot na pamahalaang paggawa sa pinamumunuan ng dating general at punong ministro na si Yitzhak Rabin, kasama si Sir Simon Peres bilang foreign minister, kasunod ng mga unang pakipag-ugnayan na ginawa na proseso ng Madrid. Ngunit sa labas ng remit nito, ang lihim na negosasyong Israel-PLO noong 1993 ay nagbunga ng sorpresa at makasaysayang kasunduan noong September 1993 na umaabot sa Oslo. Ang kasunduan noong September 1993 ay isang watershed tinanggap ng PLO. Ang opisyal na kinatawan ng mamayang Palestinian ang pagkakaroon ng estados ng Israel. Tinanggap ng Israel ang konsepto ng self-government ng Palestinian, bagamat hindi pa soberanya sa mga lupaing inaokupahan ng Israel. Mula noong 1967 at tinanggap din ng karapatan ng PLO na ituring na kinatawan ang mamayang Palestinian. Ang kasunduan noong 1993 ay nagtakda ng mga enclave ng Palestinian self-government sa Gaza at Jericho bilang isang upang hakbang habang pinatili ng Israel ang responsibilidad para sa mga seguridad sa natitirang bahagi ng West Bank at sa paligid ng mga enclave. Bilang kapalit ng ang PLO ay mapayapang mabubuhay kasama ang Israel at tinanggap ang terorismo. Ang pangako ay ginawa upang alisin ang mga seksyon ng Palestinian National Charter na tinanggap ang karapatan ng Israel na umiiral. So yung ibig sabihin nito ay yung magkaroon ng kalayaan ang bawat bansa at or magkaroon ng maayos na kasunduan. The locale of war, great power, competition at UN. Ang gitnang silangan ay ang pinakamapanlaban na rehiyon sa mundo. Ang mga pangunahing salik na nag-ambag sa kondisyon nito ay mapagmasdan sa kabuuan ang kabanatang ito, at karamihan ay mukhang nagtakdang magpatuloy ng ilang panahon. Ang tunggalian at tensyon ng kumakailang nakaraan at sa kasalukuyan ay tulad ng magkadikit na mga relihiyon, at madalas ang
natirang bahagi ng mundo. Hindi maaaring manatiling immune. Sa pagitan ng 1948 at 1991, ang gitnang silangan ay nakaranas ng 5 Arab-Israel Wars at 2 Gulf War. Bilang karagdagan ng mga pangunahing intensyonal sa salungatan, ang rehiyon ay dumanas ng mas maliliit sub-rehiyon na digmaan. Kadalasan sa loob ng mga estado, ngunit ay ilang panlabas pakikialam sa hilagang Yemen. Nagsimula ang digmaang sibil sa pagitan ng mga royalista at republikano 1962 hanggang 1970. Mula 1962 hanggang 1967, tinulungan ng mga Persang Egyptian ang mga republikano, at mula 1963, sinuportahan ang mga Persa ng Saudi ang mga Uralista. Naganap ang labanan sa pagitan ng Egyptian at Saudi. Firsa, ang Egypt ay umatras matapos ang militar na dibadi nito laban sa Israel noong 1967. At Saudi Arabia, tumigil ang pagsuporta sa mga Uralista noong 1969. Noong 1970, pagkatapos ng 200 pagkamatay at purong sa puherong mga makaliwanag pampubliko at royalista, isang kompromiso at konserbatibong alyasyon ng republika. Kabilang ang ilang mga royalista ang lumabas bilang gobyerno, isang napakagalit na relasyon ang umiral sa pagitan ng North Yemen at South Yemen. Ang Maxas State na humingi ng British kolonya ng Aden noong 1990. Sa pagbagsak at patronage ng Soviet, pinag-isa ang Timog Yemen kasama ang mas populistang North Yemen. Ang mabilis na unyon na ito na nagdala ng pampolitika kasama ang mga pinuno ng Hilaga sa Irang nangibagaw na relasyon sa mga nasa Timog na humantong sa digmaang sibil. Naging matagumpay ang Persa sa Hilaga at ang piling tao sa politika sa Sankay sa Aden noong nangibabaw sa bansa. Ang mga halala na kinikilala bilang isa sa pinakamalaya sa mundo ng Arab. Ginawang lehitimo sa istrukturang ito ang kapangyarihan, gayunpaman sa terminong demografiko at pampolitiko. Ang bagong Yemen ay isang hamon sa kapangyarihan ng Saudi at Arabian Peninsula, at ang relasyon sa mga pagtan ng dalawa ay lubhang hindi double. Ang mga makasaysayang problema sa hangganan at madalas na tatalunan ng pansin ng tensyon at paminsan-minsang pag-away, ngunit ang mga pangunahing problema ay malalim na estratehiko at pampolitika. So ang ibig sabihin nito ay dapat may maayos na pangulo ang isang bansa upang matugunan ang problema, lalong-lalo na sa pampolitika. Dahil kapag nagkagulo ang isang bansa, siguradong babagsak ang ekonomiya at maaring masakop ito sa ibang bansa na may pagnanasa. Kaya nagkaroon ng pagpupulong ang iba't ibang bansa upang magkaroon ng maayos na komunikasyon. Thank you all for watching this here video.